I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Hi everyone, it's me again. Nako, mga kababayan. Medyo tagilid na si Digong, mga beswa. Anytime from now or any day from now, to see is to believe. OMG. Sa aking pananaw lang guys, medyo tagilid na talaga siya. So dahil dito mga kababayan, sa mga nagtatanong, ano ba ang magiging resulta na ngayon sa investigasyon dyan sa Senado, ano daw ang hakbang ng ICC at ang bansang Pilipinas? Well, guys, ito dahil sa mga tanong nyo, ito sinagot ko sa pamamagitan ni Attorney Bueno. Shoutout po sa kay Attorney, no? Hiramin natin ang kanyang video para lang malinawan ang ating mga kababayan na nanonood ngayon. So dahil dito mga kababayan, si Attorney Bueno na mag-explain, at katulad nga ng sinabi ko, medyo tagilid si Digong sapagkat sinabi ni Attorney dito na dapat ma-certify para ma-submit sa ICC. Well guys, sinagot na yan ni Senate President Chis Escudero. Para kumpleto detalyado mga kababayan, panoorin nyo ito hanggang dulo para malaman nyo at yung sinabi ni Senate President Chis Escudero, at nanawagan din ang Quadcom na ASAP sampahanan ng kaso si Digong. Nako guys but syempre don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Eto na mga kababayan. Alam niyo sa International Criminal Court, before it may issue a warrant of arrest, tine-check nila dyan kung there are enough evidence submitted by the prosecutor to indict the accused for the crime against humanity. At kapag nakita nilang may sapat na ebidensya at nagkakaroon ng mga testimonial evidence na din, documentary evidence at may mga circumstantial evidence na din, so aside from that, dinedetermine nila kung yung tatlong requirements prior to the issuance of warrant of arrest have already been complied. Number one requirement, yung jurisdiction. Siyempre, dapat may jurisdiction ng ICC over the person of the accused. Otherwise, hindi magkakaroon ng trial. Ang ibig sabihin ng jurisdiction, it is the power of the ICC to hear and decide the case. So, paano siya nag-acquire ng jurisdiction over the person of the accused? Dapat yung akusado ay nasyonal ng isang state party, yung miyembro ng International Criminal Court. Ito ay madalas pinagtatalunan ng mga nakaraang taon dahil yung mga tagapagtanggol ng ating dating Pangulo ay sinasabing nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. So therefore, the ICC has no jurisdiction over Rodrigo Roa Duterte. So, pero sabi naman ng ICC, meron kaming jurisdiction dyan dahil ang krimen ay nangyari noong panahon na miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. At yan ay kinumpirma ng ating Korte Suprema. Sinabi ng ating Korte Suprema na kung ang krimen nga ay naganap noong panahon na tayo ay aktibo pang miyembro ng Rome Statute, therefore, ICC has jurisdiction over the person of the accused. So malinaw yan. So nawala yung kaguluhan tungkol sa issue of jurisdiction. Pangalawa, yung admissibility. The case must be admissible before the International Criminal Court. Ibig sabihin, the case must not be trivial. It must be significant enough for the ICC to try and hear and decide the case. Hindi lang siya yung basta-basta krimen lamang. Dapat ito yung kinukonsider nga na may pinakamalalang krimen katulad ng crime against humanity. It must be very significant. Tapos pangalawa, dito sa admissibility na to, yung kaso dapat must not have been investigated or prosecuted already by the domestic court.
dito medyo may pagka-technical to at kung papansinin nyo, madalas sinasabi ng kampo ni Duterte, ba't hindi kayo magsampa ng demanda dito sa ating bansa? Gumagana na naman ang justice system dito. Pero mahigit 2 taon na ang administrasyong Marcos. At magpapunta na nga sa pangatlong taon, pero bakit hindi ito nagpe-prepara ng reklamo o mukhang walang intensyon magsampa ng reklamo labang kay Duterte sa domestic court dito sa ating sariling hukuman? Ano kaya ang dahilan? Kasi nga, dahil dito sa pangalawang requirement ng International Criminal Court, sapagkat kapag nagkaroon na ng prosecution at nag-umpisa ang investigasyon laban sa paglabag sa crime against humanity, ay nako, medyo aatras ang ICC. Hindi naman totally aatras yan. Ang gagawin na lang yan, mag-monitor na lang yan, and they will probably they would stop trying the case, because yung pag-file mo ng kaso sa domestic court would demonstrate that the justice system in this country is working. So aatras yan. So hahayaan niyang magpatuloy yung trial dito sa domestic court. So walang ICC mangyayari. So kung papansinin niyo nga, hamon ng hamon si Duterte, kasuhan niyo ako. Ba't hindi niyo ako kinakasuhan? Nakaka-3 taon na kayo dyan sa upuan, hindi niyo pa rin ako kinakasuhan. Pero ang administrasyon naman, kung mapapansin niyo, mukhang hindi nagpiprepara at mukhang walang intensyon magsampa ng kaso. So, pansinin niyo, mukhang nagkakaroon ng labanan, ng talino dito sa kasong kinakasangkutan ng dating presidente. Mukhang nagpapakiramdaman at mukhang kumbaga sa salitang kalye, parang naggugulangan to at nag-iintayan kung sino ang unang magsasampa ng kaso o hindi magsasampa ng kaso, at iintayin na lamang ang ICC na simulan ang pagdinig at arestuhin itong si Rodrigo Duterte. At pangatlong requirement niyan, yung sufficient grounds, sufficient amount of evidence na isinumite sa pre-trial chamber. Kapag nakita na may malakas na ebidensya na, doon maglalabas ng warrant of arrest yan. Kung mapapansin ninyo si dating Senador Sonny Trillanes, nung pagkatapos ng Senate investigation laban dito kay Rodrigo Roa Duterte, at nagkaroon ng express admission about the existence of the Davao Death Squad, abay dali-dali nagpadala ng transcript sa International Criminal Court. Sapagkat yan ay malakas na ebidensya, yung admission ni Rodrigo Duterte sa Senado, at yan ay pwedeng gamitin na ebidensya doon sa ICC upang mailabas na yung warrant of arrest. Kung mako-consider yan, kaya lang inaalala ko dito, hindi yata na-certify ng Senate. Yung parang minabasa ko, hindi naman na-certify yata yung transcript, kasi dapat yung certify yan. Anyway, baka i-consider yan ng International Criminal Court kahit hindi yan dumaan doon sa proseso ng pagse-certify at pagbabalidate doon sa mga dokumentong ipinasa sa International Criminal Court. At baka naman ma-consider. Okay, so pag na-consider yon, definitely the warrant of arrest may be issued none by the International Criminal Court. So yan po yung proseso nila. So hindi siya basta-basta naglalabas ng warrant of arrest unless merong malakas na ebidensya, unless sumunod siya doon sa 3 requirements na itinatalaga ng International Criminal Court doon sa Hague, Netherlands. Kapag nilabas yung warrant of arrest, ayun, bibitbitin na, aarestuhin ang akusado at magkakaroon ng trial mismo doon sa The Hague, Netherlands. At ikukulong sila doon dahil may facilities naman ng International Criminal Court na kung saan pwede silang ikulong muna doon. At pero may mga situation in the past na kung saan ibinalik ng akusado at ikinulong doon sa
sarili nilang bansa. Kasi nagkakaroon minsan yan ng cooperation eh. At dito naman siguro sa Pilipinas, kung magkakaroon ng cooperation yan, pwedeng humiling yung akusado na dito na siya makulong. Kaya nga lamang kung medyo hindi ganun 100% ang cooperation ng Pilipinas, kasi may technicalities dito, may mga legal implication dito kung i-analyze mo, bakit ba ay makapag-cooperate ng gusto? Kasi pag walang masyadong cooperation yan at nagkaroon ng trial doon, nagkaroon ng decision, doon siya makukulong talaga. Kasi pag nakipag-cooperate yung bansa natin doon, abay, pag na-decision na niya, na-convicted yung akusado, ay pwede nga mag-request na dito na kulong sa Pilipinas. Mahirap yun. No? At malakas pa ang impluensya ng dating Pangulo dito sa ating bansa. At politically, pwede makapag-impluensya pa yan sa mga ibang tao, sa mga ibang leader, at baka makabalik pa yan sa power. O kaya kung di siya mismo, yung mga anak niya. So it would be better na doon makulong yan sa Netherlands. No? Siguro isa yun sa mga technique or strategy na ina-apply ng kasalukuyang administrasyon kung bakit hindi ganun 100% ang binibigay nitong kooperasyon sa International Criminal Court. Okay, so sana medyo may napulot tayong kaalaman dito sa ating episode ngayon tungkol dun sa warrant of arrest that may be issued by the International Criminal Court anytime now between November and December on the basis of the express admission by the former president of the existence of the Davao Death Squad. So, ito guys, basahin po natin. Sabi ko nga, hindi lang medyo, tagilid si Digong talaga, mga kababayan. Para kumpleto, detalyado, katulad sinabi ko, basahin po natin, okay? Sabi po ito ng Impact Leadership po. Cheese confirm, public access to Duterte, hearing transcript including for ICC. Oh, see? OM goes. Senate President Cheese Escudero clarified that the transcript of former President Rodrigo Duterte's statement in the recent Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing on his administration bloody war on drugs is available to the public and can be accessed by anyone interested, including the International Criminal Court, ICC. OM goes. Guys, paktay tayo ni Dawang. Okay. Sabi, in an interview with the Decibel Beast, Bantay Balita sa Kongreso on Sunday, November 3, Escudero confirmed that the transcript is accessible and may soon be posted on the Senate social media account. Nako. When asked about the possibility of providing an official copy to the ICC, Escudero stated that the Blue Ribbon Committee would be open, OM goes, to certifying the transcript if the request is justified, saying, wala akong nakikitang dahilan para hindi yan i-certify ng Blue Ribbon Committee basta yung dahilan o reason ay justifiable, may pakinabang. Oh gosh, guys, what do you think? My thinking is the end is near. Mga kababayan, sabi ko 'di ba? Tagilid si Digong. Kasi sabi ni Attorney Bueno, if ma-certify at ito i-submit sa kung hihingin ng ICC, nako mga bes, talaga naman, anytime from now, sigurado na yan, aarestuhin si Digong. Ayan sabi ni Cheese Escudero, ang Senate President natin, he emphasized, sabi niya, the request must serve a legitimate purpose and arbitrary certification would not be granted. Di ba, mga kababayan? Ito. Ayan isinapubliko namin yan. Kung may manghihingi, ICC man o kung sino man na i-certify yung transcript, wala akong nakikitang dahilan para hindi yan i-certify ng Blue Ribbon Committee. OM
goes. What the heck? Sabi ganun, ano? Ayan, ha? Baka hindi pa kasi napanood ni Attorney Bueno, 'di ba, sabi niya, if ma-certify yan, at isubmit sa RCC, paktay na, guys. Delikado si Digong talaga. 'di ba? Although ito, walang pakialam ang Pilipinas sa pag-iimbestiga ng ICC. 'di ba? Ang sabi po ng DOJ, at si Secretary Lucas Bersamin, wala ngang participation ang Pilipinas sa pag-iimbestiga ng ICC dito. Tama po 'yun. Wala tayong pakialam. Bahala na po ang ICC na mag-imbestiga sa sarili nilang investigasyon, mga kababayan. Pero pag once na maaresto si Digong, mga kababayan, may cooperation po ang Pilipinas through Interpol. Napanood ko po yan. Napanood ko po yan sa isang abogado. Kayo naman, no. Sabi ni Senate President Chis Escudero, basta yung dahilan o reason ay justifiable o may kapakipakinabang, hindi yung kung sino-sino na lang na wala namang talagang silbi o paggagamitan. Tama! Ang dapat talaga maiano dito, ang DOJ, siyempre ang Pilipinas, of course, at ang ICC. Kasi ang ICC talaga, guys, alam po natin since 2000, hindi ko alam kung anong year ay nag-umpisa na nag-imbestiga ang ICC. Kasi nagkalas tayo, mga kababayan, is 2019, nagkalas si Digong, no? Sabi nga, ng korte, according to Attorney Bueno, sabi, kasi ganito yon. Ang sabi kasi ng karamihan, yes, wala na tayong jurisdiction. Walang jurisdiction ang ICC para mag-imbestiga. At sinabi din po ng ating mahal na Pangulo. Pero guys, ang sabi kasi ng korte, no, na according to Attorney Bueno, ang ICC mayroon pang jurisdiction sapagkat nung isinampa ang kaso sa International Court, ay membro pa tayo that time. Ibig sabihin, nauna yung pagsampa ng kaso sa International Court bago nagkalas sa ICC si dating Pangulong Digong. So, ibig sabihin, pasok pa. Kaya, yun ang sinabi ni Attorney Bueno. At sabi po ng korte na mayroon pa sila talaga jurisdiction. Pero guys, ito, kung natatandaan nyo, no, ang sinabi ng ating mahal na Pangulo na walang jurisdiction ang ICC. Sabi ko nga, siguro nga, no, nasabi niya yun para lang pang paluwag kalooban, mga kababayan. Pero, wag niyong masyadong i-underestimate ang Pangulo. Tahimik lang kung gumalaw yan, mga kababayan. Di ba? Do you think hindi gumalaw ang bansang Pilipinas sa under the Marcos administration? Well guys, sabi ko nga, to see is to believe na lang. Hindi natin kilala si Pangulong Marcos Jr. sa totoong kanyang idea or pamamaraan o solusyon o ano man ang kanyang gagawin. Alam nyo naman kasi, hindi naman kasi mahilig mag-broadcast yan sa social media. Kaya magugulat na lang tayo na ganito na yung nangyari. 'Di ba? Tulad na lang sa Pugo. Malay ba natin nag-speech yan sa State of the Nation? Yung pala yung pinakadulo noon, na-shock ang lahat. Do you think guys, ganito rin ang mangyayari? Sa dating Pangulong Digong, masashock na lang tayo. Well, anyway, basta ako, ang Pangulong Marcos Jr., malaking tiwala ko sa kanya, mga beswa. Alam niya ang kanyang gagawin. Lalo yung iba, medyo naiinip na sinasabi, matagal naman, hindi naman kumikilos yan si Marcos, ganito. Yan yung mga version ng mga DDS malabo yan. Anong taon na? Lagi nilang kinukutya ang Marcos administration. Wow, sige. Huwag kayong atat, wait and see na lang. Baka magugulat na lang kayo. Sabi na nga ng DOJ, oo nga, walang jurisdiction ng ICC. Pero allow sila mag-imbestiga
pumasok sa Pilipinas para mag-imbestiga sa sarili nila. O, di ba? Pangpaluwag kalooban lang yun. O, di ba mga kababayan? Who knows? Ha? Hindi natin alam. So, dahil dito, mga kababayan, malinaw na malinaw ang sinabi ni Senate President Chis Escudero. Oh, 'di ba, guys? Delikado si Digong dito, mga kababayan. Oh. Kaya hintayin natin ang magiging resulta. At ito, guys, yung panawagan ng Quadcom. Ito, panoorin nyo. Ika nga, basahin. Sabi po ng DWIC. Ayan, oh. Umaapila sina Manila Representative Bimbino de Abanti at Laguna Representative Dan Fernandez sa Department of Justice na sampahanan ng kaso kriminal si dating Pangulong Rodrigo Duterte gamit ang mga lumabas na impormasyon sa kanilang investigasyon kaugnay sa drug war campaign ng kanyang administrasyon. Ayan, oh, ito pa. Former President Duterte pinakakasuhan ng 2 kongresista sa DOJ. Nako, Sos, Mariosep, Santa Clara, Marimar, mga kababayan. Itong panawagan na ito, hindi po joke-joke ito, naririnig po ng DOJ yan. Tahimik ang DOJ, pero hindi natin alam, baka gumagalaw ng patago. Di ba? Mahirap kasi, guys, mahirap ang isang tao pag tahimik. Ayaw kasi ma-involve sa mga issue. Tulad ni Pangulong Marcos Jr., ayaw niya hindi siya pumapatol sa mga issue tulad ng ginagawa ni dating former Digong, puro panggugulo lang. Si Pangulong Marcos Jr. tahimik pero may gawa yan. Kaya wag kayo masyadong magkampante. Dahil itong Pangulo na ito matalino at nakikinig yan sa panawagan ng taong bayan. Pero yung panawagan na yan ay para lang sa kapakanan ng nakakarami. Lalo na brutal yung war on drugs. Ay nako, hindi pa palagpasin yan, mga kababayan. Kailangan managot ang dapat managot. Pag si Digong ay maaresto na yan. Well, guys, hindi lang po siya mag-iisa. Alam po natin kung sino ang sangkot. 'Di ba? Madadrag yung 2 senador dyan. At tama naman po yan na dapat sampahan na ng kaso, ASAP. Wag nang patagalin. Bakit? Malakas ang ebidensya dahil mismo sa mga tauhan niya ang nagsabi ng katotohanan sa Quadcom. Dinagdagan pa ngayon dito sa Senate hearing ng Blue Ribbon Committee. Malinaw din naman siguro yung mga binitawan ng salita ni Digong ay may katotohanan sapagkat ito, guys, galing mismo sa bunganga niya na inamin niya yung tungkol sa death squad. Na according to Attorney De Lima, nung that time nagiging chairman ng Human Rights, inimbestigahan niya yan si Digong sa Davao at napagtanto nila sa kanilang investigasyon na mayroong mga mass graves dyan sa Davao na yung mga pinagpapatay doon lang pinagtatapon. Doon nagalit si Digong kay De Lima. Kaya nung naging presidente, gumanti kay De Lima. Pinakulong niya na walang kasalanan. Lahat ng ebidensya na yon ay planted lamang ni Digong. Kasi nga, dahil sa ginawa ni De Lima, gumanti si Digong. Ganyan si Digong, mga kababayan. Pag tagpian nyo ang nangyayari. Yung kumakalaban sa kanya, talagang kinikitil niya or ginagawa niya ng paraan. Tulad ng ABS-CBN, di ba? Hindi pinalabas yung kanyang ads. Nung gumawa ng kaparaanan, mga beswa. Ayun, napasara. Ganun si Digong. Talagang mahilig gumanti. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi niya kayang gantihan si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Mas matalino yan kaysa sa kanya. Tingnan nyo na lang, mga beswa. Kaya nga 'di ba? Kumbaga matunog yung destabilization laban sa Pangulong Marcos Jr. Ay sus, Mariosep, nagtagumpay ba? Wala. Hindi magtatagumpay yan. Mas makapangyarihan ng Pangulo kaysa sa kanya. Siya ordinary ng tao na lang So dahil dito, mga kababayan, dito sa itong video natin na ito, masasabi siguro natin na tagilig talaga si Digong. Dahil ito nga ay
very certified at certified na mga kababayan, itong hold statement ni Digong at isubmit sa ICC. Ay, nako mga kababayan. At hintayin natin ang hakbang ng pamahalaan. Mga bes, ako ayaw kong pangunahin dahil wala naman kung hindi naman tayo abogado, hindi naman tayo magaling na mag-analisa, pero mayroon tayong pakiramdam, may tainga at nakikinig, at nagbabasa. Sa nakikita natin, medyo malapit na. Tandaan na lang natin, kumbaga, hintayin na lang natin ang susunod na kabanata at ang resulta. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Boy, 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 and babush. God bless. Palapay.